Ako po yung humihingi ng dispensa doon po sa kanyang nakaalitan. Ako, ang lisensya, hindi nyo karapatan yan. Pribilehiyo yun na pwedeng bawiin anytime. Pokwang nahaharap na naman sa isang isyu matapos mag-viral ang video ng kanyang kapatid na may nakaalitan sa daan. Ngayong araw ay nagpa-presscon ang Land Transportation Office o LTO, at sinagot ang mga tanong ukol sa isyong ito. Bakit nagpa-presscon ang LTO? Nagsimula ito nang kumalat ang video na binatukan ng isang lalaki ang isang ama na nagkakariton. Inawat ang driver ng isang concerned citizen, pero hindi ito nagpaawat. Para matigil, sinabihan siyang may kumukuha ng video. Naplakahan din ang sasakyan bago humarurot ito ng takbo paalis. Ang nakuha ng driver ng puting Toyota Hilux ay minamaneho ng kapatid ni Pokwang, na siya namang kinumpirma ng komedyante. Nagsalita ang aktres noong December 16, 2025, at humingi ng dispensa at kapatawaran sa mag-amang nadamay sa insidente. Opo, kapatid ko po yun, nag-viral siya. Galing, no? Ano po, galing. Ako po yung humihingi ng dispensa doon po sa kanyang nakaalitan. Pasensya ka na, iha. Dadalawin kita, ha? Wait lang, ha? Pupunta ang tita po akong dyan. Pasensya ka na. Anya, bibisitahin raw niya ang bata. Dagdag pa ng aktres, ay hindi niya kinakampihan ang kanyang kapatid. Pero hindi raw tama na sa pagkakamali ng kanyang kapatid, ay madadawat silang lahat. Nasinang-ayonan naman ng ilan. Galit ang naramdaman ng mga netizens sa nakita nilang video. Porket raw mayaman ay basta-basta na lang raw mananakit ng kapwa. Kung di raw napansin ang video, ay hindi raw titigil ang driver sa pagkahambog. May mga nagsasabi naman na there is always two sides of the story. Hindi raw dapat na ang putol na video lang ang gawing basehan upang kastiguhin ang driver. Pero halos lahat ay awang-awa sa bata na iyak ng masaksihan ang away ng matatanda. Marami ang naantig ang puso na hindi man lang may pagtanggol ng tatay ang kanyang anak at sarili. Tinatawag ng mga netizens ang atensyon ng Land Transport Office, o LTO na parusahan ang naturang driver. Anila, dapat raw masuspend o ma-revoke ang lisensya ng driver upang hindi na pamarisan. Sa pahayag ni Pokwang, sinabi niyang hindi niya kinakampihan ang kapatid. Nagsalita siya dahil nadadamay ang kanyang buong pamilya. Binanggit rin niya ang mga politikong nakikisakay raw sa isyo, kahit hindi naman raw taga-Antipolo. Anya, may cyberbullying na batas ang Pilipinas, pinaaalahanan niya ang mga opisyal na nag-post ng mga larawan ng kanilang pamilya. Sa huli ay nagpasalamat si Pokwang sa alkalde ng Antipolo sa pag-aayos ng sitwasyon. Gusto ko muna pasalamatan pala yung mayor namin, Mayor Junjun Inares. Maraming salamat po sa pag-ayos ng problema. And pasensya na rin po kayo. Doon po sa mga ibang politiko na nakisakay po na hindi naman taga-Antipolo, nakakaloka. Ayon sa ulat, nag-amicable settlement raw ang dalawang kampo, na siya naman ikinadismaya ng mga netizens. Ganun lang raw kadali masettle ang isyo dahil mahirap ang kalaban. Kaya merong nanghihingi ng GCash ng tatay para mabigyan ng tulong. Paalala lang po na ang kasalanan po ni Pedro ay hindi po pwedeng maging kasalanan ni Juan. Merong mga bumatikos kay Pokwang dahil hindi siya ang dapat raw na humingi ng tawad, kundi ang kapatid nito. Hindi naman pinalampas ng Bicol representative na si Attorney Terry Ridon ang mga binitiwang salita o pagbabanta raw ni Pokwang. Anya, dapat ang kapatid nito na si Carlos Subong ang humingi ng tawad at hindi si Pokwang dahil siya ang sangkot sa road rage incident sa Antipolo, Rizal. Binweltahan rin nito ang sinabi ni Pokwang na nakisawsaw siya sa isyo kahit taga Bicol ito. Alam ko taga Bicol kayo eh. Ingat po kayo kasi mambabatas pa naman kayo. So alam po ninyo dapat po. Dagdag pa ng kongresista, walang cyber libel at cyberbullying na naganap dahil publicly available naman ang mga impormasyon. Buwelta pa niya, hindi kayo ang biktima rito. Ang biktima dito ay ang mga ordinaryong Pilipinong inaabuso ng mga katulad ni Carlos Subong. Nagpasalamat din ang kongresista dahil sa agarang aksyon ng LTO. Sa pagbigay ng show cause memo na nagpataw ng 90-day suspension sa naturang driver. Na siya namang ikinadismaya muli ng mga netizens. Hindi sila kontento sa aksyon ng LTO. Pero ngayong araw nagbigay ng official statement ang ahensya. May mali eh.
walang disiplina. Yung license, may recommendation na kami. May recommendation na sila na i-revoke ang driver's license ng kapatid ni Pokwang dahil nakitaan umano ng probable cause. Bukas, December 18, ay maglalabas na raw sila ng resolution. Ayon naman sa ilang netizens, baka na-pressure ang ahensya sa mga naging komento ng publiko. Lalo na't may papreston pa sila. Kinlaro naman ng LTO Chief ASEC Marcos Lacanilaw, na ang 90-day suspension ay para lamang mabigyan ng panahon ang pagdinig ng kaso, pero dahil tapos na ang pagdinig, ay may resolution na sila. Anya, humingi ng tawad si Carlos Subong at hindi na niya gagawin uli. Nag-sorry siya, pero ang sabi pa nga niya, hindi na niya ulitin. Pag inulit niya, siya na raw pupunta sa LTO. Kako, hindi po pwede yung mga ganon. Sagot naman niya ay ang lisensya ay hindi karapatan kundi isang pribilehiyo. Natanong din ng isang reporter na bakit tinuloy ng LTO ang hearing, na may amicable settlement na ang dalawang kampo. Anya, kahit hindi magsampa ng kaso ang biktima, nakitaan nila ng mali ang driver at dapat itong parusahan. Wala umano raw disiplina at abusado raw ang driver kaya tinuloy nila ang pagdinag. Nagdala pa raw ng bodyguard si Mr. Subong. Sabi ni Chi ASEC Marcos, pag ginalaw raw ni Carlos Subong ang mag-ama, makikialam na raw siya. Anya, kahit nagsorry na ang driver, drama lang raw ito. Dahil noong simulang umusbong ang isyo, ay hindi naman ito humingi ng tawad. Ayon raw sa salaysay ng biktima, habang tinutulak niya ang kariton ay bigla lang raw dumating ang pick-up. Malapit raw masagasaan ang anak niya, kaya hinila niya ito at inilipat ng pwesto. Dahil gumalaw ang kariton, inakala raw ng driver na nataman ang kanyang sasakyan, kay bumaba ito at dito nagsimula ang paninigaw, pagmumura, pagbatok, at pagbabanta. Amoy alak din raw ang driver, pero dininay raw ni Carlos Subong. Ano ang mangyayari sa sasakyan niyang Hilux? Nakaalarma na raw ang pick-up. Ibig sabihin ang sasakyan na ginamit ng driver sa insidente, ay kadikit sa lisensya. Kaya kasama ito na nakaalarma. Pwede naman raw sila umapila. Ngayon maari pang magamit ng kamag-anak niya dahil rehistrado pa ito. Pagka-expire, hindi na ito marerehistrong muli. Kung ginamit ang unregistered na sasakyan, maari itong hulihin. Habang nakaalarma, hindi pwede isalin ang sasakyan, di pwedeng irehistro, at di pwede ibenta. Paalala naman ng LTO Chief ASEC, na sana magsilbi itong aral sa lahat ng motorista, na huwag nila itong gawin. Kung bago ka pa sa channel ko ay huwag kalimutang i-like, subscribe, i-share at magkomento. Ngayong taon, humaharap sa iba't ibang isyu si Pokwang. Dati ay nang i-call out niya si Fiang Smith sa asal nito ay pinagtulungan naman siya ng mga fans ng young actress. Nabahala din ang komedyante dahil dinamay pa ang anak niya. Na blind item din siya, na isang host ng TikTok Clock na papalitan ng dramatic actress, na siya namang kinumpirma ni Pokwang na umalis na siya sa show. Ayon sa balita ay hindi naman siya tinanggal. Hindi na siya nag-renew dahil hindi raw pumayag ang management sa gusto nito na taasan ang talent fee. Again, dun po sa nakaalitan, pasensya na po kayo sa ginawa ng kapatid ko. Maraming salamat po. Sa pagsalita raw ng aktres, ay nagpapaka-relevant raw ito. Ano ang sinyo rito? Comment down below. Ano po siya, nakainom po siya. Buti po, inawi ko po yung anak ko. Inaamin ko po yung pagkakamali ko na nasaktan ko po siya, wala pong ano doon. Inaamin ko po, sa puso po. At inaano ko po na hindi na po mangyayari in the future. Kung sakali mangyari po yan, ako na po mismo ang pupuntahin para i-review po yung ano po. Balitaan ko may bodyguard ko no eh. Kako kapag ginalaw mo yung mag-ama, makikialam na ako personal. Abuso po talaga.